So ito na mga kagre, ito na yung buhay magsasaging. Sa umpisa, napakahirap isipin. Iniisip natin yung gastos, kung paano, bakit, nakikinig kasi tayo sa sabi-sabi ng iba. So pag-aralan natin mga kagre, maraming nagsishare, nagbibigay idea tungkol sa paglalakatan or sa kahit sa anong mga pananim mga kagre. Kailangan lang talaga natin unawain kung ano yung ating pwedeng gawin. So ang paglalakatan sa karanasan ko, hindi magastos. Basta andun ka lang palagi. Kasi ikaw yung nakakaalam, nakakita, nakakamonitor araw-araw kung ano yung mga gagawin. Pero yun yung mga kagre, parang kailan lang nagtanim tayo dito ng 4-5 na puno sa area nito. So maliban dun sa mga iba nating tanim, na pinarami lang din natin yung mga binhi na yun. So ibig sabihin, nagtanim tayo dito ng konti. Kalaunan, pinarami natin yung binhi. Marami tayong paraan, andyan, may mga makro, mga subwal na tinatanim natin para lang talaga maparami natin ating pananim. So hindi man tayo kaagad kikita kasi ganun talaga ang farming mga kaagri. Huwag tayong magmadali. I-enjoy muna natin yung pagtatanim. Hindi natin alam pagdating ng panahon, kumikita na pala tayo. So ito yung activity natin ngayon mga kaagri. Kasi nga magsi 7 months na yung ating lakatan. So ibig sabihin, mag-spray tayo ng foliar. Yung sinasabi ko, yung foliar yung ating panlaban para tataas yung kanyang resistensya. Number 1 sa saging yun mga kagre, mataas yung resistensya. Hindi sa sobrang mahal na gamot na ginagamit natin, kundi nasa tamang pag-aalaga, nasa tamang application yung ating mga ginagawa. So kagaya nito ngayon, bago tayo nag-spray, sinicure muna natin na malinis. Para nang sa ganon, yung ating mga i-spray, yung foliar natin, yung ating fast grow, ay talagang mapupunta lahat doon sa dahon ng ating saging. So ibig sabihin makukonsume talaga ng maayos ng ating mga tanim. So ganun, isa yun sa tip, isa yun sa paraan kung paano natin ma-minimize yung gastos sa tamang activity, sa tamang application. Doon tayo talaga po-focus. So halika mga kagre, samahan nyo ako at maglilinis tayo kasi nadilig pa na to. Importante kasi na malinisan natin ito mga kagre. Kasi nga yung pag-spray natin, fungicide at saka insecticide na sabay at saka yung ating fast grow na foliar, pati katawan, i-sprayhan natin. So ganito, lilinisan natin para talaga kung mayroon mang mga insekto, ma-minimize na kaagad natin. Hindi makarami. Lalong lalo na yung aphids mga kagre. Kasi yun yung cause o front ng bansitap. So kung mapapansin nyo, wala tayong masyadong kaso dahil dun sa monitoring at saka activity. Araw-araw na andyan ka kasama ng iyong mga kasama dito sa farm. So iba pa yung mga nagbubunga natin dun mga kagre. Iba din ang activity dito. So magbibigay na tayo rito ng pangdiinang abono. Sinasabi ko pangdiinang abono, ibig sabihin magsi 7 months na yung ating saging. Kita nyo naman hindi ganun kataba, hindi rin ganun kapayat. So bakit? Mas mataas ang resistensya pagka ganyan yung sitwasyon sa karanasan ko. So depende na lang sa inyo kung ano yung paniniwala. Basta sa akin, tipid sa gastos, mataas yung resistensya, nasa tamang application po tayo. So sa paggamit ng ating foliar mga kaagri, napakaganda po ng resulta. So gagawin natin pagkatapos nito, ito na yung sinasabi ko na diin. So pag sinasabing na diin mga kaagri, ibig sabihin pabaon niya sa pagbubunga. Ang ginagamit ko 1846 0060 4600 mix, pinakadiin yun. Kung wala naman, triple 17 or 17017 po pwede na po yun. So nasa sa inyo po, basta involved na yung potassium sa ginagawa ko. More on potassium na ako pagka ganitong stage. So ibig sabihin para develop doon sa bunga, magandang form, magandang shape, magandang balat, andun na yon. And then finishing na lang natin doon sa pag-spray natin ng foliar. Kasi ang buhay ng saging or quality ng saging nandun na po sa pagbubunga. Focus na naman tayo doon sa dahon kasi nga yung quality, lalong lalo na dito sa Mindanao, ay talaga quality. Kailangan quality yung saging mo para madala doon sa market, lalong lalo na papuntang Maynila, kung saan man dadalhin. So kailangan nating quality, hindi quantity. So kung gusto mo ng quantity, depende na rin sa inyo yun. May mga paraan din. So kaya ng sinasabi ko mga kagre, dito sa Mindanao ay talagang mahigpit
yung quality. So yung ginagawa natin, hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit, importante pasok sa quality. So ayun. Tuloy lang natin. Sa atin hindi naman natin pinapakita to para ipagyabang mga kare. Palagi ko sinasabi, hindi tayo eksperto ha. Never tayo naging eksperto. May ano lang tayo, may prinsipyo lang tayo sa pagsasaka. Sa akin walang mali. Mayroon lang magandang paraan. Hindi ako naniniwala na mali. Walang mali para sa akin. Sa akin 'yon. Mayroon lang tinatawag na mas magandang paraan. So tayo ang magdedesisyon paano natin pulutin sa iba na nagbibigay din ng bahagi, lalong-lalo sa lakatan. Kasi nga sabi ng iba, mahirap. Talagang mahirap. Kasi andun na yung mga mortality, hindi ka pa nagtanim. So nagiging advance na yung isip natin kung minsan, pero subukan natin. Kaya yan. So, ganito lang oh. Ayan. So kita mo yung pasunod. Nakahanda na yan. Nakahanda na yan. 3 months, 4 months. Maaari na natin itong harvest. Ito na naman. So palit-palit lang yan. So gumagamit pala tayo dito mga kagri ng herbicide na. Kasi hindi na kayang mano-mano. So ibig sabihin herbicide pro contact yung ginagamit natin. Para maiwasan din natin yung pagka-epekto ng saging. Kasi nga herbicide, saging, talagang hindi magkaibigan yan. So may epekto talaga yan. So depende na lang doon sa activity kung ano yung gagawin mo sa timpla mo. Para lang talaga minimize mo yung damage. Mayroon at mayroon. Asahan na natin yun. So ang pinakamainam sana ay mano-mano. So sobrang lumalawak na. Hindi na kaya ng mano-mano. So gumagamit na tayo ng mga instant. So depende pa rin yun kung paano natin ipa-recover kaagad. So ito mga kagri, malapit na to eh. Sobrang lapit na nito. So linis-linis lang. Prevention kaagad yan. Sa mga ganito. Pagka ganito, inaunahan na natin yan. Yan. Ang sarap pagpawisan sa farm, lalong-lalo na ngayong umaga. Pag uwi natin, baon natin yung saya. Nakikita natin na ganito yung sitwasyon, development ng ating mga tanim. So yun mga kaagri, patuloy lang tayo. Huwag tayong susuko. Lahat ng bagay may paraan. Walang mali sa farming, mayroon lang magandang paraan.